ba talaga mag-party o hindi. So for today's video, this is gonna be our first day doon sa Talisay, High School. So the time, it's already 7:10. So dapat nandun na kami sa school ng before 7:30. I think mag-orientation kami ngayon. It's gonna be a good day and see you later, everybody. Just what to share. Mom Rose is waiting for me at the gate. See you, Mommy. See you. Thank you so much. Welcome to the 2020. Uli na mo. Tagsa mo, mentor. Taro mo yun. Ay. Uli na mo. Laso. Kasi gabaan na kay gawis. We're almost there. So this is gonna be our day 3 as a student teacher in Talisay National High School. Talisay City National High School. Yeah, ang aga natin. It's already 5:30 in the morning. And pag-start yung ating class ng 6 a.m. And yeah, as usual, maglalakad lang talaga ako. Kasi malapit lang naman talaga siya. Yeah, see you later. Hindi na siya magandang araw, kundi magandang umaga. Ganda ng buhay. Lightning, it's so good. This is gonna be ganda ng buhay. Meron palang bagyong papadating. And hopefully, yeah, maglalandfall talaga siya kahit ano gagawin. Kaya niya, embrace it. Get after it. So the time is 12:33 and pauwi na tayo. And it's I can say that today it's a good day. Oh, kuya, ba't mo binangga ang aking payo? So yeah. Uwi na tayo kasi we are done with our classes and now doon na tayo gagawa ng ating preparations for tomorrow. And tomorrow it's their summative. Lagi na lang namin susumative ang tao. Grabe. Init. Good morning, everybody. It's a cloudy day. Today it's February 5, 2026 and the time is 7:54. So hindi siya ito yung usual na walking time natin na papuntang school kasi supposedly mga 5:30 before mag 6 a.m. dapat nandun na tayo sa school. Pero since today, kinancel yung school, yung, ano ba tawag doon? Yung face-to-face classes, February 5 and 6 dahil sa bagyong Basha. And now,
nag-shifting na po kasi kami from Science High School to National High School here to Talisay City. So, ngayon, nandito na kami sa National High School, and the principal of the National High School encouraged us to report to the school. So, yeah, that's why papunta na to yung ngayon doon. So, yeah, bye. See you later. Ready in Manila, hindi ka tayo lamig. Grabe ang ulan, kapang ba ito, alam niyo ba? It's raining already. It's so sad. Kasi magabi talaga yung ulan, grabe. Oh my God. Are you trying to know something, ha? Pero grabe, ang ulan. Bumabaha na nga doon. Tapos, yeah, the rain is so bad. Hoping for the best. Oh my God, grabe ang lakas ng ulan. Kakapasok na din yung mga bata. Grabe pa din yung ulan. Hello. Wala ko niya ha? Okay. Bye. Away. Good morning, ma'am. Morning. Ay, uwan natin. Masakit ko. Thank you. So, this is the time na dumating na kami sa Seoul. And then, so, ito yung time na nag-third periodical test sila. So, nag-prepare lang kami ng kanilang test paper. Kami yung nag-staple ng kanilang test paper. So, yung ang daming sections ng Talisay City National High Schools. Ang grade 10 nila, mga, I think it's 28 sections. So, per dami. Kaya, kailangan natin ipang stapler lang yung lahat ng by subject. So, yung math, English, science, AP, kung ano pa yung kanilang mga subjects. So, bali, yung grade 10 faculty, doon kami nag-stapler, doon kami nag-prepare ng kanilang mga test papers. And then, pinagtulungan lang namin yung lahat ng mga ST. Actually, madami na kaming ST doon. So, kung doon sa Science National High School is 12 lang kami, pero ngayon dito sa Talisay City National High School is 35 na po kami mga STs. Pero yung sa grade 10 ST is 8 po kami lahat. So, bali dalawang ST sa math, tapos yung sa English, sa AP and all. So, yun. Diba, tapos kami mag-staple is nililibre kami ng aking mentor na si Ma'am Guzman ng lunch. So, I am just so grateful for her kay napaka-generous niya. Ang dami nilang binilgay. Hindi lang talaga si Ma'am Guzman yung nagbibigay sa amin, bali lahat. Si Ma'am Ini, ang dami talagang nagbibigay ng pagkain naman nila, kaya hindi kami nagugutom doon sa grade 10 faculty. So, nami-miss ko na talaga sila. So, ayan. Yung binigay pala sa amin is nakapack na siya kasi everybody. So,
Today it's Wednesday, February 18, and the time it's 5:25 in the morning. So, mga 1/4 pa lang yung ating nalalakad from our boarding house. Going to school, and I'm eating an apple. An apple a day. It'll take the doctors away. Dora na ipatol ko. It'll take the doctors away, or it'll take your lives away. What? Wait lang. Today it's gonna be our first teaching demonstration at National High School, Talisay City National High School, and hoping it will be a good day. Kaya may sipon pa tayo. Congratulations. Yeah. And see you later, guys. So, the same as usual, pag nauna talaga ako sa aming faculty is naglilinis talaga ako, lalong-lalo na pag merong mga kalat kasi may makakapasok talaga kasi doong yung mga cats. Kasi pumapasok sila sa lalong-lalo na pag open yung windows, kaya kinakalat nila yung mga basura doon sa mga trash cans. Kaya naglilinis tayo, and ang sad lang nito kasi yung floor kasi ng grade 10 faculties hindi siya yung makinis, yung malalagyan mo ng floor wax. So yung floor kasi nila medyo para siyang sira-sira na kasi siya, durog-durog yung mga kaya minsan didikit yung mga lalong-lalo na pag umuulan, dumidikit yung mga alikabok, yung mga putik, tapos yung mga plastic and yung mga scratch papers na napunit-punit na, kaya ganun siya. Ang hirap niyang kunin o kaya walisin, kaya minsan kasi parang siyang nagmumukha talagang walang linis, pero basically yun talaga yung mga dumidikit na talaga sa mismong floor na hindi na kayang tanggalin ng hindi na kayang tanggalin ng walis, kailangan na talaga siyang kuskusin niya. Kaya ganun, pero malinis naman talaga siya. Yung nagmumukha lang talaga siyang hindi siya malinis dahil doon sa mga dumidikit na mga punit-punit na mga papers. Kaya minsan nililinis nila, general cleaning nila yan, lalong-lalo na pag may time kasi supervision din kasi ng grade 10 faculty, lalo-lalo na pag mag-preparation ng mga moving up, yung mga basta makikita nyo yan later dito sa ating video kung yung sinasabi kong moving up. And please enjoy watching, everyone. So, bale yung nangyayari, yung aming duty time is from 6 a.m. to 12 noon. So, after the rest of the time is umuwi kami, pinapauwi na kami ng aming mentor. Tapos doon na kami sa bahay, nagko-continue ng aming ginagawa. Halimbawa na lang yung pag-make ng lesson plan kasi everyday kami gumagawa ng lesson plan doon sa Talisay National School. Tapos yung lesson plan naman namin na ginagawa is very traditional kasi sinusunod talaga namin doon sa lesson plan book or notebook, whatever you call it. So yeah, that is one of the very challenging part of me kasi nga ang pangit kasi ng handwritten ko, kaya yung pinaka-challenge sa akin yung paggawa ng traditional na lesson plan kasi doon sa Science National High School hindi naman siya traditional kasi sa lahat ng aming ginagawa doon is encoded, printouts and all. Tapos dito naman na sa Talisay National High School is more on handwritten talaga siya. Kailangan mo talaga siyang isulat. Tapos if ever naman mga pictures, so print out naman. Tapos ididikit mo yan doon sa lesson plan na ginagawa mo. So yan yung nangyayari. Kaya pagdating ko sa bahay galing sa school, so
ang nangyayari is gumagawa ko ng lesson plan, nagpe-prepare ako ng mga activities for tomorrow, for the next day, and yung class ko wala doon sa dito sa Talisay National High School is every day siya, tapos from 6 a.m. to 8:30 a.m. Tapos naman yung last is from 9:30 a.m. to 10:30. So there's a nice vacant ko na siya. Tapos minsan yung mga ibang para siyang ano ba tawag doon, yung ibang teachers doon is nakikisuyo, kaya ayun pinupuntahan namin kung ano yung mga advisory nila, kami yung nagfa-facilitate ng mga bata, lalo na nung time na ang dami talaga ng napakaiwan ko lang talaga, ang napaka-busy talaga ng time na yun, ng yung parang siyang fourth grading era ng mga bata doon. Grabe yung busy days talaga nila, hindi mo parang kung sa part ko parang hindi mo alam kung anong uunahin mo, yung academics mo ba, yung athletics mo, or whatever, na kailangan mo i-comply talaga. Super dami. So, this is the time ng pictorial day nila. So, bali each sections, by section sila pupunta doon sa kung saan yung faculty room, kasi doon ginaganap yung picture taking nila. Napakaganda, ang sarap tingnan na nagpipicture taking na sila, preparation for their moving up ceremony. So while the picture taking is going on, so meron akong class, kaya umalis ako sa faculty and nandito tayo sa ating class hour. So yung bali, pag may student akong kinakailangan picturean, halimbawa na lang pag may klase, tapos yung students is time na nila, section na nila ng sila na yung pipicturean. So bali 10-10 lang yung lumalabas para naman continuation pa din yung mga classes, para hindi siya yung intervene, kasi yung fourth grading period nila it's so near na talaga, grabe. I can say nung paglipat namin ng lab school, super duper busy namin, kasi that's the time na that's last grading period na nila. So prepare yung mga bata is nagpe-prepare na din sila sa kanilang need i-comply, yung mga lackings nila, and then yung teachers naman is nagprepare na din sila sa mga grades ng bata. Tapos yung mga forms from form 1 to form 10, super duper daming i-prepare. Tapos kinakailangan din nila yung yung sa mga teacher na party, kinakailangan din nila yung monitor yung mga bata, na lalo yung mga madaming absences, tapos yung mga bata na hindi na pumapasok, kailangan nila lang gawan yan ng report. And I can say na hindi talaga ganun ka simple ang pagiging teacher, kasi kahit wala na yung bata dyan, tapos as long as enrolled siya that year, so kailangan mo talagang alamin kung ano nangyayari sa bata, kung ano yung problema, kung bakit siya nag-discontinue sa kanyang pag-aaral. So tapos yung fourth grading pa nila, doon lahat parang nakahansak lahat yung gagawin ng mga bata. Halimbawa na lang yung paggawa ng mga performance tasks, halos lahat ng kanila mga subject teachers is nagbigay sa kanila ng mga performance tasks. So kailangan talaga nilang gawin yun for them to be able to pass the subject, para then maka-move forward na sila, para during the time na mag-grade ng ang mga teachers is na sila, cleared na talaga sila, so wala na silang problema. Yung iisipin na lang nila is yung kanilang practice for their moving up ceremony. So that is the hardest part na witness ko sa student teacher, nga parang sabi ko kaya ko ba to pag ako na talaga yung nag-handle ng mga bata. Halimbawa na lang pag ako na lang talaga yung merong advisory ka, because based on my observation of my mentor, she has an advisory one section, and I can say it's not easy, kasi ikaw yung managot kung yung bata bakit wala siya dyan ng time na yan, kung anong nangyari sa kanya, bakit hindi siya pumapasok sa ibang subject. Alam mo ba yun, parang ikaw yung kailangan laging may sagot kung bakit, kung ano ang nangyari, yung mga ganun Tapos nung time na yun is kailangan pa rin nilang mag-prepare ng mga test questionnaires for the fourth grade, for kayong fourth grading. Tapos kailangan pa din nilang i-monitor yung mga batang nag ano ba yun,
yung galing sa mga athletes. So, ganito yung gagawin mo, kailangan mo i-kompleto para makapasa. Ganun, alam niyo ba yun? And that is the hardest part na-witness ko, kaya iwan ko na lang talaga sa buhay-buhay natin, no? So, yeah. Tapos, nung time naman na meron ng mga test papers again, so, ginawa namin is nag-ano din kami. The same as before. Stapler din kami. Pag sabi ng stapler, halimbawa lang yung mga summative test is nagkanda kami na summative test. Kami yung nagpapacilitate kasi nga yung mga mentors namin, it's busy talaga sila sa paggawa ng mga forms kasi ang dami talagang forms. So, kailangan talaga nila ng pagtuunan ng pansin. Kailangan nila ibigay yung kanilang attention doon sa forms para hindi talaga sila magkamali ka. Once na magkamali ka sa form, so sa isang form, so mali na lahat ng forms. So, ang dami ng mga bata sa dami ng mga bata. So, yeah. And pagkatapos nun is mag-reading na sila sa mga LRN, sa mga kung yung mga spelling ng mga bata kung tama ba, kung yung mga yung lacking ng mga middle initials nila kung may kulang ba o wala. Tapos yung mga grades nila kung pasado ba sir, pass or fail or promoted, ganun yung mga nangyayari. And I can say na it's the best thing na na-experience ko not yet. It's a challenging one kasi para siyang napaka impossible na mangyayari, pero nangyayari talaga siya sa totoong buhay. Akala mo noon so chill lang talaga yung mga teachers, pero no, they are not chill. They are chilled. Alam niyo ba yun? So as a student teacher, so it's your obligation to encode the scores of your students. So, nangingilang talaga ako dito ng e-class ng aking mentor. Tapos, ako na yung nag-encode ng mga scores nila. Tapos, si ma'am na yung nagpa-finalize. Tapos, sinasabi ko na kay ma'am kung ano yung lacking. So, sino yung walang reportings. Gano'n. Sabi niya sa akin, I will give them a chance to report. So, na yun. Binigyan ko sila ng problem. Tapos, nire-report nila yon. Tapos, doon ako na yung nagbibigay ng score sa kanila. Tapos, ayun, in-encode ko yun after kong mag-evaluate sa kanilang reporting. So, I evaluate their report through the rubrics. So, meron akong rubrics doon kung ano clear ba yung kanilang pag-i-explain, maayos ba yung kanilang pagre-report, naintindihan ba, tapos they get the correct answer or not. So, gano'n, para na malaman ko talagang naiintindihan talaga nila yung aking discussions. So, after ng time na yun, after all their past the requirements, after they comply all the needs they need to comply, so dito na yung kanilang pinaka the best part, yung kanilang practice ng kanilang moving up. It's so nice na maka-witness. It's so good na maka-witness talaga nito kasi noon kami yung nag-moving up, ngayon naman is kami na yung nagtuturo na sa mga taong nag-moving up. Yes. So, their moving up practice. So, meron talaga silang schedule time kung anong oras silang practice. So, while waiting sa oras ng kanilang practice, is dito kami sa faculty nag-prepare ng kanilang ribbons, ng medals, nagka-count kami kung ilang medals yung by section kasi. For her, nabawa na lang pa. Yung ilang may awards yung kay Section Guzman, yung mga gano'n. So, kami yung nagka-count, tapos kami din yung nagka-count ng ribbons ng parents and yung sa graduates, or should I say the moving up doon sa mga students. And then, tapos nile-label talaga namin kung ilan yung ng medals ng sports, ng academic awards, yung mga special awards, yung mga ganun. Tapos kami din yung nagpre-prepare ng kanilang program, pero yung nagpre-print out sa program nila is yung mga advisory na nila, yung mga teachers na nila, which is our mentors. So sila yung nagpre-print out, so kami lang yung nag-staple. Tapos tinuturuan lang talaga nila kami kung paano siya i-staple. Actually, medyo challenging yung pag-staple kasi medyo makapal yung kanilang program, kaya yung stapler namin ginamit, it's yung mataas na stapler, yun yung aming ginagamit. So
Pagkatapos naming mag-stapler noon, pero actually, ang matagal na natapos yung time na yun is the program kasi ang dami talagang kailangan i-publish. Tapos yung printer is para na siyang wala sa isip kasi nga lagi na siyang yung kinakain yung paper, tapos magbaliktad-baliktad pa yung pagka-print, yung mga ganon. So, after namin doon is prepare din kami sa kanilang sablay, kung yung nilalagay sa kanilang leeg. Pagkatapos nun is na dinedistribute namin yon per section. Hinahanap namin yung kanilang teacher, yung advisory teacher nila. Tapos binibigay namin yung ribbon nila, tapos yung kanilang program, tapos yung kanilang sablay nila. Yes, ganun yung nangyari. And after ng time na yon is late na kami umuwi ng gabi, so bari para kami nag-overtime, but I am just so thankful and happy na experience namin yun kasi doon mo talaga masasabi na hindi basta-basta ang work ng isang teacher. Ganon yung mga feels. Pagkatapos alam niyo ba yung feeling ng pag-uwi nyo, gusto mo na lang matulog kahit na hindi ka na nakakain, hindi ka na naka-hygiene kasi sa super duper kapoy talaga. Grabe yung kakapoy ng Everybody, we are already here at school. Katating ko lang, oh my god, I'm late for 6 minutes. I feel so bad. This is my first time na late ako. Kasi nga din, meron kasi emergency sa bahay. Akala, yung kapatid ko is pumunta siya kagabi. It's just a quick story. Yung kapatid ko na lalaki is pumunta siya kagabi sa bahay. Morning, sir. Good morning. So, pumunta siya kagabi sa bahay. Tapos, mga around 9:40. 9:40 in the evening is umuwi siya sa kung saan siya nag-work. And now, sabi ko sa kanya, i-chat mo ako pagdating mo doon. Tapos hindi siya nag-chat. So, baka natulog na siya pag dating niya doon sa kanila. Kasi nga, di ba, nakakapagod naman mag-bike. No. Ngayong morning, nag-chat sa akin yung kaniyang asawa. Nasaan daw siya? Ikaw umuwi siya kagabi. And now, to cut the long story short, nag-chat siya kasi wala daw doon, and now, yun pala is na late na siyang magising. Kaya ayun, that is how the story ends. Wait lang. This is what I meant. Ito yung tinutukoy ko na kami yung nagpre-prepare ng kanilang. Actually, meron naman ding mga teachers na tumutulong, pero grabe talaga, ang dami talagang program na piniproduce para lang sa mabigyan talaga lahat ng students kasi ang dami talaga nila. It's almost 1,000 ata yung nagmo-moving up that time, and ang super dami. So ayan yung aming ginagawa. Meron talaga kaming ilang pages yun, tapos merong yung taga pagsunod-sunod ng mga pages, tapos ako naman yung taga stapler, tapos iba yung taga piko, yung ifo-fold kasi siya dapat. Kaya yun. Iba-iba kami ng mga rules sa aming buhay-buhay that time, and it was a great experience for us kasi doon mo talaga para kang may din na skills, na bagong skills na ma-open na sa sarili mo kasi ang ganito pala siya gawin kasi yung pag-stapler hindi lang siya basta-basta nag-stapler. So kailangan mo talaga ng skills para talaga magiging malinis yung pag-stapler mo. So yes, that is how our life happens in the Talisay National High School. Hindi naman ako nagsisisi, and I can say na doon talaga sa Talisay National High School nag-build ng strong relationship kaming mga STs. Kasi grabe talaga. Wala naman kaming mga hard feelings to each other, pero alam niyo ba yung
sana ganito na lang lagi. Alam niyo ba yun, kahit na um, we're so tired pero nakangiti pa rin kami, tapos meron pa rin kaming time na mag ano sa isa't isa, yung makapag-talk about lives, about ganun. Tapos kahit gabi na yung kanilang, ito yung pinaka last ng kanilang practice, so ginabi na kami dito. Good morning, malate karon ma'am kay na ay isang tao diri nga di kung bawo mo palitog pagkaon. Di ba? Ako pa siya kuyugan magpalitog pagkaon, ma'am. Yeah, ay mo bang. For God's sake. So this is gonna be their last and final practice kasi today is ano ito na yung time na talagang pinakalas sa practice nila. It's because tomorrow is their moving up ceremony, and I am so excited and happy for them kasi diba, sino namang hindi magiging happy sa time nila, diba? So before pala rin yung pinaka the biggest event, pinaka main event for tomorrow is si Ma'am Guzman talaga yung mismong nag ano bang tawag doon, yung nag-market ng mga flowers para i-design doon sa mismong event. Tapos siya din yung nag-design yung ano bang tawag yun doon, siya yung mismong nag-arrange ng flowers. So I tried my best na mag-arrange pero my best is not good enough. Kasi nga naman I am not a flowerist. So ano lang talaga ako, yung I'm just love to try new things, I just love to explore. Pero para hindi masayang yung bulak, hindi na ako nagpatuloy kasi ang mahal kaya ng mga decorations. So ayan, after namin doon sa faculty is lumibata kami dito talaga sa stage kung saan gaganapin yung moving out ceremony, and dito na kami nagdi-design kung ano yung magiging itsura ng kanilang aisle kung saan sila mag-pass and kung saan sila maglalakad, and we are so tired here but it's all worth it. Punong pagkatapos yung nakita na namin na talaga namin yung finished product. So yeah, grabe yung antok namin dito ayan no, inaantok na talaga kami dito, tapos sasakitan na namin ulo. Actually hindi naman kami gutom kasi ang dami talagang pagkain, kaya lang kami talaga kasi from morning kasi hanggang I think around 12, Hey everybody, 12 good midnight evening. na It's yun. already 11:35 p.m. in the evening. And today it's March 28. So late kaming umuwi ngayon. Lahat kaming grade 10 ST and teachers kasi nga tomorrow is the moving up of our students. And congratulations in advance, guys. Nakakapagod pero pinauna na kaming ang lakas. Pinauwi nila ni ma'am. Ang sakit na ng pako. And see you tomorrow, everyone. Pauwi na tayo. Wala nang masyadong tao for today's video, and it's already mag-around 12 midnight na ng gabi. And pauwi pa tayo na from school. So, yeah, hi doggies. Afternoon, the time it's already 3:10 in the afternoon, and today it's March 29th, and we are already here. Huh? Antin? Di maklaro? Ay, basta nakuro siguro. Tanawa ko. 11. Ay, di maklaro. Filipino graduates. Di masamot na ako. Pairs to And we meet already their here. competence and character. This is gonna be the moving up of grade dance. So this is there gonna be a big day for the grade 10 students. So thank you so much for everything. I am so happy and thankful na naging part kayo ng aking pagiging student teacher journey, and I am so super duper happy to meet you guys, and thank you so much for your cooperation, for your participation during our classes.
and congratulations. So I know that life is so hard, but do not give up. It's because there's something more in the future. So there, you always look for the brighter future, because I know you can do more, and I know that you will become a better person. So always choose to always choose life, always choose a good decision for you be able to become a better person, or to become the better version of yourself. Yes, so I think that would be all for today's video. Thank you for watching. So if you have any questions about me, have any experiences, so let me know in my comment section, and please like and subscribe. Bye bye, see you in my next video.